ito mawala sa akin. Kasi bakit? Ang ibang Ay, mga speaker, kagapay. nagbubukas ng projector. Patuloy nyo lang na Ako panoorin hindi. itong video na to. Para mapabilis Ito po kasi, yung mga kasi pag isa-isahin ko, abutin tayo ng kababayan natin 1 na and a mga half hour. OFWs Maraming nagmamadaling umuwi. na handang So, mas lalo makipaghiwalay tayong matagalan. ng pansamantala Dati talaga wala pa sa pang kanilang mga pandemic. mahal sa buhay 1 and a half hour ako. upang maihahon Pero nung ang after ng kahirapan pandemic, natin ang iharap kasi wala sa na akong ating bansa. sweldo. So 30 minutes na lang ako. Pansamantala magkipaghiwalay, hindi talagang maghiwalay. Nagkakasulog lamang 30 minutes na lang. iiwan ang kanilang pamilya. Hindi kayo upang mahirapan at matugunan hindi din ako mahihirapan. ang kanilang mga Wala nang sahod, pangailan. Kasi mahirapan kung ko sarili sa ko. Di ba? O kaya ngayon, ating bansa lamang ako sila ang kasunod na speaker. nagtataasan ang Ang gagawin nyo mga lang, presyo ngayon ganito. at talagang Sali, ako ang nangbilihin bukas ng projector. at sa daming problema ng kanilang mga hinarap. Standby muna mga kagapay. Saan nyo yung cellphone nyo? Lahat ba may data? Ang cellphone nyo? Wow, may lang data. Lalakas din yan mamaya. Okay. Lahat may cellphone. Malaking bagay yan. Wala nang taong walang cellphone ngayon, di ba? Ikaw, sir, may cellphone ka ba? Sabi ng isa dito kahapon, mamaya, sir, wala pa akong natimpuhan. Kasi ako, natimpuhan na rin. Sabi ng kaibigan ko, buti bro, hindi talaga inagaw sa'yo. Hindi kung inagaw sa akin, dadaan siya ng paghihirap. Bakit? Naranasan ko niyan eh. Pinagtulungan ako ng 18. Akala nila siguro, hindi ako tatakbo. Hindi, puro confine sila lahat eh, no? Okay, ganito. May cellphone, buksan nyo, i-search nyo kung may YouTube sa YouTube channel lang. Para makita nyo, para mapabilis tayo. Seryoso nga to. Sa YouTube channel, i-search nyo ang Kaagapay space Kaagapay. Tapos space is CTV. Yan. Nakasombrero sa YouTube ha, hindi sa Facebook. Kasi mahirapan ka maghanap yan. Okay. Kaagapay space is CTV. Kung kayo mga YouTubers, mga vloggers, hayaan niyo iba po yung aking content. Iba po. Makikita nyo, the International Public Service YouTube channel. Nakita nyo na? Lahat, taas. Kung nakita nyo na lahat, o lahat, pag nakita nyo, sabay-sabay, i-subscribe nyo! Bakit? Pag sinubscribe nyo, malaking bagay para sa inyo, just in case of emergency. Kaya ako nandito, just in case of emergency. O yan na guys ha. Babalik tayo. Nagpapahinga na tayo ng ilang minuto. Tuloy-tuloy. Napanoorin nyo lang mga kaibigan, mga Kaagapay. Itong Kaagapay ECTV YouTube channel. At saka sa mga hindi pa nakapag-subscribe, tuloy lang po. Suportahan niyo po ang aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV. At kung may mga comments kayo, patuloy lang ipadala niyo mga comments sa aking Facebook page. Mayroon din naman po ang aking Facebook, Sam Carbahusa, no? Yan po ang aking Facebook, no? FB account, Sam Carbahusa. May Facebook page din ako, yung Kaagapay ECTV din, no? Pwede kayo magpadala ng inyong mga comments, mga guys. At ito, tuloy-tuloy tayo. Mahaba-haba naman mahaba-haba pang ating pag-uusapan. So, alam niyo ba mga guys, no, napakaraming mga OFWs na umaalis ngayon patungo sa labas ng bansa. Pero tandaan niyo mga guys, hindi lahat ng mga yan makikita niyo sa mga yan, no? Mayroong nagtatagumpay, mayroong hindi. Pero ang panalangin natin, sana sila ay makaalis na makamit nila ang tagumpay sa kanilang mga buhay pag nasa labas ng bansa. Maraming mga hamon, mga pagsubok sa buhay ng mga OFWs. Iba-ibang mga hamon at pagsubok sa larangan ng paghanap buhay nila doon sa labas ng bansa. Kaya ang panalangin natin mga Kaagapay, sana po lahat ay malampasan nila. Dahil yan wala silang mangpakay, aalis yan dahil sa kanilang mga pamilya.
mayroon dyan, hindi natin alam kung sa pilitan lang naalis dahil may iniiwasan. Pero Salamat sa may mga usually, kamay sa lahat mga sila yan kamay. ay alis para makatulong sa kanilang mga pamilya. Grabe. Kasi kung pag-usapan lang natin ang hanap buhay dito sa Pilipinas, ibang-iba po guys pagdating sa labas ng bansa. Dito sa Pilipinas, makapag-apply ka ng trabaho, Sino mga first time? Subalit, Taas yung mga kamay. meron pang mga Hindi siya nagbilang. requirements, no? Hindi ako Yung kung anong background mo, anong naging Ano ang mas marami? karanasan mo, hinahanap yan dito. At kung ikaw, tatanungin ang duruan yan, Di ba? nakatapos anong natapos mo, Mas marami ang no, sa pag-aaral. mga first Kaya kung undergraduate ka ng halimbawa college, so sa gusto mong applyan na maganda dapat na trabaho, medyo mahirapan ka. Kaya kadalasan dyan guys, masarap buhay sa kanila, OFW, pwede. ito may mga undergrad, no? First time. Sa kanila dyan, pero mas marami din mga professionals at marami mga undergrad, halimbawa tayo, sa high school, no? Pero makapagtrabaho sa labas ng bansa. Ang tanong bakit? Kasi nga, importante may karanasan ka sa Pilipinas, katulad lamang ng construction worker, no? Maraming makakaalis, talagang makakaalis sa labas ng patungo sa labas ng bansa. O kung mga ano naman sila, halimbawa katulad ng mga hindi construction, mga fruit pickers, no? Pwede din silang makaalis. Kasi hindi na kailangan yung mataas yung qualification, importante marunong ka magbasa. At pagdating sa trabaho, kaya mo. Yan po. Kadalasan dyan guys, ito sa makikita nyo, Malaysia. Yan. Malaysia, Saudi Arabia, no? Sa mga nurses, kadalasan Middle East country. Birang-bira dyan, mga Europe country, birang-bira. Kadalasan Middle East country. No? Yan, makikita ninyo. At ang kagandahan guys, no? Balikat challenge. Pag ang isang OFW dumaan pidos, marami silang matutunan. Hindi man nila alam o napag-aralan, no? O hindi man sila nakapag-aral ng ilang taon sa kolehiyo. Basta dadaan ka ng pre-departure orientation seminar, parang nag-aaral ka na rin ng ilang taon sa high school at kolehiyo. Bakit? Dito, sa loob lamang ng 6 na oras, after 6 hours of training, no, you can get your dinatawag na certificate to prove na ikaw ay nakapag-attend ng pre-departure orientation seminar. Yun po ang pinaka-requirements mga guys ng ating gobyerno. Kasi kahit anong mayroon ka, mga kahit anong mga certificate ka mayroon dyan, no, pag ichinik sa airport or sa immigration na wala kang training certificate as pre-departure orientation seminar yung tinatawag na PIDOS, maring A to A ka lang mga kaagapay. Ibig sabihin, airport to airport, walang nakakalusot mga kaagapay pagdating sa airport sa immigration, no? Kaya dapat yan ang paghandaan ng mga kababayan natin ng mga OFWs. Ulitin ko, sila po iba-iba yung mga professions, iba-iba pong nagiging kanilang mga naging karanasan dito sa Pilipinas. So, pero pareho sila lahat ay naging qualified sa pag-apply ng trabaho patungo sa labas ng bansa. Yun lang, iba-ibang posisyon naman sa trabaho, no? Sila po ay mga skilled workers. Pag sinabing skilled workers guys, hindi po sila katulad ng mga household, no? Na ang household ay sa bahay lamang, no? Sila po nagtatrabaho sa mga companies na kaya yan, mas dangerous yung trabaho ng mga household workers kasi halos hawak sila ng ano po, kanilang employer sa loob ng 2 taon. Pwede lang sila
lumabas ng bahay kung pinahihintulutan or kagustuhan ng employer na isasama sila kahit saang lugar, no, magpasyal, mag-vacation. Pero pag sinabing lalabas sila, magbabakasyon sila, so hindi po yan kasali doon, no? Depende yan. Kasi ang nakasaad sa kontrata, ikaw ay pipirma ng kontrata, no? Kung sa Middle East country, hindi po applicable yung tinatawag na vacation leave. Yan po ay naging applicable lamang pag sinasabi, pag nagtatrabaho ka sa mga Europe country, no? Hindi, basta hindi sa Middle East country. Yan po, no? Ano, no? May sa Hong Kong, pwede rin. Pwede sila mag, day off pa. Sa pagbakasyon pa lang, mga kagapay. Ayan, medyo mahirap. At depende rin sa iyong pag-uusap, no? Sa iyong employer. Pero pag hindi sila pumayag, wala kang magagawa kasi yung duration date ng work mo nakalagay sa kontrata is 2 years, no? 2 years contract. So hindi mo pwedeng i-violate yan, mga kaagapay. Kaya sa mga nanonood sa katulad ditong training, no, mga hindi pa apply trabaho sa labas ng bansa, nagnanais pa lamang magtrabaho sa labas ng bansa, maraming bagay na panoorin nyo ang aking mga YouTube, no, ina-upload. Mamimili kayo kung alin ang panoorin nyo kasi mayroong mga videos, mayroong mga, hindi lang sa videos ko, medyo baka na antukin kayo, pero kadalasan sa mga videos ko kaya ko ina-upload para marami nilang matutunan na sa mga nagbabalak pa lamang mag-abroad, marami na silang matutunan sa PIDOS, no? Maging awareness, advance awareness, mga kagapay, ang ibig kong sabihin, no? Kasi sa totoo lang, marami namang magaling na speaker, pero kaya lang ang iba inaabot ang antok, lalo na pag nagutom, ang iba halos matutulog na lang, no? Kaya depende din yan sa speakers, mga speakers, mga kaagapay. So kaya naman ginagawa lang ng mga speakers, inaayon lang din sa kanilang mga topic na pinapaliwanag. So depende yan sa speaker kung hayaan lang nila na makaidlip, makatulog yung mga OFWs habang sila nagsasalita. Kaya dapat ikaw naman na speaker, dapat loob ka rin at dapat hindi ka mahiyain, no? Kasi pag ikaw mahiyain isang speaker, baka ninervyos ka habang kausap mo yung mga OFWs. Kadalasan kasi mga OFWs, marami din mga professionals, no? May mga nurses, engineers, doctors, no? Mga seafarers, halos nandyan lahat, halo-halo yung mga kaibigan, mga kaagapay. Kaya as speaker din, dapat marunong ka lumaro sa mga participants mo, kasi pag hindi ka marunong lumaro, no, medyo mahirapan ka at talagang tutulugan ka lang ng mga participants. Kaya the number one techniques that you have, ang tinatawag na sense of humor. The sense of humor is very important as speaker, no? Nagiging sa teacher, no? Ganon din. Kasi as a teacher or a speaker, you act like an artist. Pwede kang magpaiyak, pwede kang magpatawa, no? Hindi lang sa showbiz, ha? Ganon din sa pagiging isang speaker or facilitator ng isang training center. Yan. So itong PIDOS na to, mga kaibigan, mga kaagapay, ito po ay matatagpuan sa Ermita, Manila. Padre Paura, Ermita, Manila. Sa third floor lamang ng Banco de Oro building, no? Doon pa yan matatagpuan. Kaya panoorin nyo lang, no? Sa mga hindi pa nakapanood sa aking mga videos, no? Tingnan niyo. At hindi lang ako diyan, hindi lang si yung inyong kaagapay natin sa Kaagapay ACTV. Hindi lang yan diyan sa sa pagle-lecture, magiging sa pagtulong sa mga may problema
sa loob at labas ng bansa. Anong problema sa labas ng bansa? Mga kaagapay, yung nagtatrabaho, yung mga manggagawang Pilipino na kung saan pumirma ng ilang mga kontrata dito sa Pilipinas, no, na kung ano ang nakalagay sa kanilang pinirmahan doon sa tinatawag na bilateral agreements, dapat yan ay masusunod. Kaya lang minsan, pagdating sa kanilang mga employer, maraming hindi nasusunod. Mga pagbabago mga guys, na kung saan dapat yan ay sundin ng isang employer. Kasi pag yan ay hindi nasusunod, maaaring magreklamo ang isang worker sa ating ahensya ng gobyerno sa labas ng bansa at pwede silang masampa ng kaso. Kasi that is a violation yan mga kaagapay sa batas na pinirmahan sa Pilipinas. Pwede silang pagbabayarin kung anong mga pagkukulang nila sa mga workers. Katulad yan, ilang buwan na sahod hindi na susunod, pwede nilang pagbabayaran. At pwede rin pong yung kulang na sahod, pwede rin pagbabayaran nila yan. At pwede po silang managot sa batas. No? Pwedeng ibaban sila din sa Pilipinas, no? Yung mga employer natin, pati ang FRA maapektuhan diyan, no? Kaya lagi namin sinasabi sa mga OFWs, no? Huwag kayong mag-atubili dahil lumaan kayo ng training. Mayroon kayong mga contact numbers na pwedeng tawagan pag may problema, at ang uunahin nyo mga guys, no, kung kayo ay mag-abroad, halimbawa nagka-problema ka sa labas sa bansa, yan, i-inform nyo naman agad ang agency, hindi kahit sino-sino lamang yung mga kilala niyo sa labas. May mga pangyayarihan sa ahensya ng gobyerno na wala namang kinalaman sa pagpaalis ng mga OFWs. Kung hindi, ang inyong i-inform ang inyong agency na nagpaalis sa inyo at walang iba po. At kung medyo nahirapan kayo, may mga numero naman na pwedeng tawagan, iparating sa amin. Kami na rin po ang mag-inform ng inyong agency, mga kaagapay, lalo na sa inyo ng mga OFWs, nakikinig kayo. I-inform nyo kami at kami ang tatawag sa inyong agency at para mapabilis ang pag-solve ng problema na hindi na kailangan magagastos pa kayo ng mga manggagawa para malutas ang problema. At hindi na rin maapektuhan pa ang inyong mga pamilya sa inyong nagiging problema, kasi kadalasan dyan ang iba, siyempre pag may problema, unang-unang nakakaalam, pamilya. Kaya kung ang pamilya naman talagang worried na worried sa mga mahal nila sa buhay sa labas sa bansa, talagang hingi ng tulong, magrereklamo na yan kung saan-saan. Siyempre hindi naman dumaan ng pidos yan at hindi na alam kung sino ang dapat nilang kausapin. Maghanap na lang yan at pwede nilang kausapin na wala namang kinalaman sa pagpaalis ng mga OFW sa labas sa bansa, no? At mas lalo lang silang mahirapan. Gagastos yung mga pamilya nila libo-libo hanggang sa makarating kung saan-saan. At siyempre sa pagrereklamo ay kailangan ng isang complainant may sariling tinatawag na tagapagtanggol, tulad ng mga lawyers. So ang lawyers, hindi kikilos yan mga kaagapay kung walang kapalit. Siyempre trabaho na nila yan, may kapalit yan. Ano yun? Siyempre financial, mag-provide ka, kasi siyempre yan po ang trabaho, no? So mapilitan gumastos ang inyong pamilya, samantala ang inyong mga pamilya umaasa lang sa katulad niyo ng mga OFWs. Kaya dapat alamin nyo, kayong mga OFWs bago umalis, dapat kung anong mga numero na ibinigay sa inyo during your training, no, i-share nyo rin sa inyong mga pamilya para po anytime pag in-inform nyo ang inyong mahal sa buhay, pwede silang dumiretso, tumawag sa amin, diretso na direct ng agency kakausapin ng tutulong sa inyo, hindi kung saan-saan, kasi ang purpose lang mapabilis ang pag-solve ng problema.
mga kaagapay. Ayan. Kaya sa mga agencies naman na nagpapaalis ng mga OFWs, dapat magiging aware din kayo. Kasi marami din pong mga gumagamit sa pangalan ng inyong mga agencies, no? Ang purpose lang kumita, no? Okay lang. Mga Pilipino, tingnan nyo, ha? Mga abusado dyan ng mga kababayan natin, no? Nagre-recruit dalhin sa inyong agency, pagkatapos hindi nyo alam na taga-agency, umuari ng agency, nakuha na pala ng pera. Kaya dapat magiging maingat kayo sa pagtanggap nyo ng inyong aplikante. Dapat alam nyo na yung nagiging status ng inyong mga applicants. Sila ba'y may naging karanasan sa labas pa lamang bago makarating sa inyong agency, kasi there are so many victims until now of what we call illegal recruitment, mga guys. They are convincing OFWs to apply going to abroad, but the first things na kanilang ginagawa, kumuha muna ng pera. Ang palabasin nila na ito ay gagamitin para sa mga proseso, ang purpose mapabilis ang pag-alis ng mga aplikante. But be careful, mga kaibigan, mga kaagapay, because until now hindi po nawawala ang mga illegal recruiters. Tuloy-tuloy kunyari tumutulong. Pero pag yan, yung mga aplikante niyo galing sa labas, pag hindi niyo alam, kayo na sa agency, maaaring maapektuhan dito ang pangalan ng inyong agency kasi ginagamit lang ang pangalan ng inyong mga agencies. Kaya ingat po, mahal namin ng mga negosyante may inyong agencies, kasi ayaw po namin mapahama kayo dahil sa kagawan lang ng iba, no? Gamitin ang pangalan ng agency para dumali ng malaking halaga. Kaya ang daming abusado, mga kaagapay, no? Kaya kung bakit nagawa ng ibang mga dayuhan, mga ibang lahi, na pag sila'y nakaupo sa isang recruitment agency, akala mo kung sino, no? Minsan kayo na taga-agencies, no? Pag medyo may kunting problema, kayo pa ang tinataasan ng busis, no? Akala mo kung sino, akala mo kung dito sila sa Pilipinas. Iba ang batas nila doon, iba ang batas natin. Dapat pag nasa Pilipinas sila, sumunod sila. Hindi yung kayong mga Pilipino, kayo na may-ari ng agency, binigyan nyo sila ng authority para makaupo sa inyong tanggapan in order to help you in processing sa anumang mga documents upang makapag-deploy ng mga OFWs sa iba't ibang bansa. So dapat maging careful din po kayo, mga malami na mga negosyante na nagmamayari ng mga agencies. Ingat po kayo, kasi sa dami ngayon, may narinig ako na sumbong na isa sa manager ng isang recruitment agency. Aba, Egyptian pa yan, ha. Nagpapakilala na siya ay isa sa mga nagmamay-ari ng isang agency na yun. Pero ang bastos, no? Pero mo ang mga dokumento niya, kung busisihin ng LTO yan, maniniwala kayo o hindi, no? Ang kanya mga pasaporte hindi Egyptian ang nakalagay doon, yung kanyang tinatawag na hindi ko na kailangan hindi ko na kailangan yung nationality, hindi Egyptian kundi hindi Pilipino. Siya Egyptian pero nakalagay Pilipino, no? Sa kanyang passport. Egyptian siya pero nakalagay sa kanyang passport ay Pilipino. Nagmamaniho ng isang sasakyan, guys, walang driver's license,
Pero ang lakas loob na magmamaniho dito sa Pilipinas, dito sa Maynila, na walang driver's license. Alam niyo, mga minamahal namin, mga kaagapay na taga agencies, ingat po kayo sa inyong agency, kasi baka sila lamang ang magiging tulay upang masisira ang pangalan ninyong agency. Kaya sa mga OFWs, pag mayroon kang alam na ginagamit lamang ng mga nagre-recruit sa inyo ang inyong pinag-apply na agency at walang kinalaman, walang kalam-alam ang inyong pinag-apply na agency sa nangyari sa inyo sa labas, dapat maaari ninyong ipaalam agad sa inyong pinag-apply na agency upang hindi naman sila madamay. Kung ano man ang mangyari, kung sa oras na nagka-problema, nahuli sila, hindi mapiktuhan ang pangalan ng agency ninyo dito sa ating bansa. Kaya sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, tuloy lamang po na suportahan nyo ang aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV. So ang Kaagapay ECTV, no, ang inyong lingkod, matagal na po na tumutulong sa mga manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa, no, since year 2000 pa lamang, mga kaagapay. Hindi po ako bago sa aking public service, no, sa dami na namin nagawa mula noon hanggang ngayon. Kaya huwag kayong magtubili kung kayo may mga problema. Ang Kaagapay ECTV pwedeng action sa inyong problema oras mismo na walang kapalit, libre at lifetime ang serbisyo. So maraming salamat mga guys. Hanggang dyan na lamang po tayo. Ang Kaagapay ECTV patuloy na naglingkod, nagmamasid, mapaaraman at saka ilaliman ng gabi. God bless you all. Good luck. Thank you very much. Labas ang inyong para maayos ang inyong pagkalis. Marami kayong matutunan. Protection just in case of emergency. Ang pagiging buhay OFW ay hindi madali. Yan ang tandaan niyo, mga guys. No? Hindi madali. Iniisip mo, no? 100 pesos, nakabili ka na ng malaking mga kung inumin na kung ano-ano dyan, pagkatapos na pagulo ka lang, ang 100 pesos mo, masaya ka sa iyong pag-uwi. Makakatulong ka, pati sa pamilya mo. Okay? 100 pesos, yun. Kung wala kang pera yung katabi mo, sabihin mo, pare, akong bahala sa iyo. Okay? Inabulungan na ng hirana. Okay? Ibibigay ko sa inyo, huwag kawayin ng inyong agency pagbalik ha. Labas sila dito ha. Labas sila dito. Ibigay ko sa inyo na, ma'am, sa iyo ng isa, i-ready yung 100 ninyo kasi minsan nasasalisihan din ako. Akala ko sa labas lang, mayroon din pala dito.